Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, June 25, 2026. So, konting bounce si index natin dahil na naman kay ICT, di ba? So, nag-bounce na maganda yung kanyang galawan. Lakas niya 5%. Yung up movement ni ICT natin. So, nag-close ulit tayo ng 6,071.06. Meron tayong 1.33% na galawan. So, mukhang ipipil the gap talaga. Yung gap hanggang dito sa bandang 5,900, 6,000, no? Okay. So, tignan natin bukas yan. Malit lang net foreign buy 41.57 million. So, dahil pa rin din kay ICT kasi meron siyang 500 million na net foreign buy. Okay. Pero overall picture, marami yung gumalaw sa mga alaga natin. So sa global market, mukhang maganda yung futures ng US. Pero kahapon medyo sideways yung galaw nila. So dahil maganda yung futures, nagberde na si European stocks. Pero sa Asian markets, mix yung galaw natin doon. So sa cryptocurrencies naman, mahina pa rin si crypto natin. Naglagan pa rin, di ba? So nagahang lang siya doon sa 6, ilan ba yan? 62. So, pero mapula. Yun ang mga nakikita ko na chart sa cryptocurrencies natin. Okay? So, pag-usapan natin dito sa trend stocks, yung mga nanguna sa movement. IMI, so maganda yung galaw niya. Nag-spike siya 21.56%. Meron siyang 3.7 million net foreign buy. Tapos si BHI, marangkada, pangalawang araw natin sa kanya. So 9.09%. Tapos may konting volume talaga siya. Tapos si ICT, ito, grabe yung volume. 570 million net foreign buy. Nag-up siya ng 5.17%. So bumabawi. Tapos si Jollibee, sabay sila. So 3.69%. Puro big caps yung nandito sa trending stocks natin. So maganda yung kanyang galaw, 57 million net foreign buy. Tapos si Ayala Corporation, meron siyang 3.59%, 99 million net foreign buy, at saka si URC 3.55%. Then meron siyang 5.21 million na net foreign buy din. Okay, so yan po yung mga pag-uusapan natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa market. So due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka, or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual viewers sa market. Yung ating, ayan, yung mga viewers natin, trending stocks review. So check na lang po yung mga daily uploads natin. Company reviews, si Bitro, di ba? Upcoming REITs, profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, tapos yung mga learnings, fundamentals, and basic learnings sa market po natin. Okay? Meron pala akong isang channel dito, yung Crypto Chupit. Hindi ko na tinuloy dati kasi naban sa Malaysia yung Binance. So wala tayong access. Pero bakit ganoon sa Philippines? Ayan, nasa Pilipinas tayo. Na-access pa rin si Binance kahit sabi nila is wala na. Ayan. So, double check nyo. Depende siguro sa network provider. Pero alam ko dapat black na siya eh. Okay, and then sa crypto to, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga crypto related vlogs, Facebook account na Palabi Trader para sa mga posts or Facebook page. So, follow mo na lang po yan para updated ka sa mga reviews natin. Tapos sa Butegi Peak, yung articles natin sa local market. Ayan, nahinto na naman. Pangit kasi yung galaw ni PSE. Tapos sa Twitter, ano ba tong fraud na to? Meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Wala nang news, no? So, punta na tayo dito sa profile natin. Okay. So, naglabas na. Kahapon, wala akong nakitang nilabas na si PSE market natin. So, based dito sa galawan,
tinatamaan yung mining stocks natin, no? Lalaki ng ng drop. So nickel yata yung nakita ko ng malakas. Negative 4.82%. Ayan, ingat muna tayo sa mining stocks po natin. So ang winner ngayon, syempre services 3.71%. So maganda kasi yung galaw niya. Tsaka nag-drop din pala si finance, negative 1.48%. Services pala yung yung bumuhat sa galaw ng market natin, no? Okay. So, pero normally, 'di ba, pag tag-ulan mahina yung mining, tapos pag summer malakas yung mga mining stocks natin. Baka yun yung reason. O sa global market kasi pababa din yung yung price kasi ng gold mamaya. Silipin natin 'yan. Top losers kung makita mo dito, yung mga top losers natin. 12 PM to. Ayan, sina APX, nickel, ayun, lalaki 8%. O Double Dragon, ano ba nangyari dito? May dividends pa to? So, hindi ko napansin. Nag-drop to ng malakas kanina eh. Ayan, FNI, ayan. Puro mga mining stocks talaga yung tinatamaan dito sa market natin. Meralco has launched a competitive selection process for 600 megawatt of baseload power capacity. Tapos si Web is investing approximately 2.03 billion in PhilWeb. Ayan, confirm na. Ayan. Congrats doon sa mga merong web. Hindi ko napansin yung galaw niya. Bisitahin nga natin mamaya. Hindi siya nasama sa trending stocks, no? Bas na. Share buyback si Jollibee, SM, SMPH, Mrs. G at saka si Fruit. FGen, Lopez Family has challenged FGen Corporation to reduce its stake in Prime Hydro Power. Globe secured 5 billion loan from BDO Unibank. And then Jollibee reported a 32% jump in brand value to 3.3 billion pesos. Okay? Top line raised 1.5 billion in growth capital. Tapos sa news, UN nuclear chief says inspector will visit Iran. Ayan. So good news. And then global oil prices fall to lowest level. Ayan. So hopefully, mag-good news na rin yung mga stocks ulit natin. Moody's flag PH Bank Capital relief as credit negative. E.g. Philippines ay fertilizer and tuna. Okay. So, sige. Darating siguro yung good news for the coming few days po. Okay, tapos sideways yung galaw ng US market kagabi. Globe Telecom secured 5 billion term loan. Meralco ulit. Web, okay. Gokong Ways investing. Curious ako anong price ng Web. 2.03 billion in PhilWeb Corporation. And then Vitro, kay PLDT, di ba? Yung kanyang data center REITs. So, check mo na lang po yan. Okay, so yun lang po yung mga post natin. Patalasas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So, punta tayo dito sa PSE market. So, meron tayong gap. Ewan ko kung i-fill pa rin niya. Pero parang kasi wala pa rin yung net foreign buy. Bakit ganun? 500 million yung net foreign buy ni ICT pero dito 41 million lang yung net foreign buy natin. So ibig sabihin yung iba na big caps puro net foreign sell yung nila, yung mga galawan nila. Okay? So 6,071.06, 1.33% up and then 41 million net foreign buy. Okay? So gumanda ng konti yung RSI. Sakto nasa 50 and actually paakyat naman yung MACD. Kaya lang hindi umakyat yung price action natin. Okay? So sa big caps, tingin lang tayo. Wala kasing summary si DA Market Securities eh. So ICT yan yung paakyat 5%. BPI and drop 1.87. OGP, mga mining talaga, no? Tinamaan, no? Manila Water minus 3%. Nickel minus 9. Okay. So hindi naman aggressive yung yung ibang blue chips natin. Okay? So sa mga winners, IMI po yung nauna. Yan, laki. Ang laki ng kandila. Wala naman dividendo. Okay, meron dito. Baka may news na hindi ko nabasa. Tapos si BHI. Malit lang naman yung volume pero yung galaw niya kasi 9%. Tapos may volume lang na more than 1 million. So Jollibee, yan. So 3.69 ayan, pa-reverse. Ayala Corporation,
3.59, pa-reverse din. URC, 3.55. Maraming gumalaw eh. Si TAP, 3.4. Ayun oh, naka-recover na si TAP. So 3.4%. SP and EC, 2.99. 6% yata ito nung umaga eh. So, pero nag-close siya parang Dow G. Tapos si GT Cap, nagre-reverse na rin, 2.57% and Ali, 2.16%. So marami pang mga 2%, 1% na galawan po. So sa losers naman, mining stocks talaga yung tinatamaan. Ayan, nickel, oh, grabe naman. Negative 9.89%. Ayan, nag-drop na. So, laki ba't laki ng mga drop nila? APX din, minus 6.7. Last week pa to. Tapos si OGP, wala na ligtas yung mining stocks. Minus 4.7. SCC, ayan, mining din. Minus 4.36. Siguro nga sa global prices. Okay? Bagal ng internet natin. Okay. Welcome sa Pilipinas. Mabagal lahat. Ayan. Okay. So, yan po yung mga galawan. So, silip tayo dito sa global markets natin. So, maganda yung futures. Gawa ni Micron yata to. S&P futures, 0.72%. Dow futures, 0.24%. Nasdaq, lakas 2.2% yung galawan niya. Okay. So, kahapon mix nga. Tapos ngayon yung Europe, okay siya. Tapos sa Asia markets, mix pa rin. Yan. Merong mapula and then merong berde dito sa galawan natin. Okay. Okay. So dito naman sa cryptocurrencies, mahina pa rin. 62 pala kahapon si Bitcoin nga bumagsak ulit. 61K na lang siya. Tapos si Ethereum 1.6K, BNB 562, lalim pa rin. No? Si Sol natin minus 2.52, tapos si Dodge 0.08. Okay? So tagirap sa cryptos natin. Balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin po natin ba't si Web? Nasa listahan ko, si IMI. So ito yung medyo malakas po yung galawan niya for today's trading natin. Tignan natin, baka mamaya 5-minute chart lang yung Okay, hindi naman, no? So gumalaw si IMI, hindi ko pala na-research to. Ayan, so wala akong nakita na news na lumabas para dito kay IMI pero maganda yung kanyang galawan. Ayan, hopefully makaabot siya ulit dito sa bandang taas. So parang siya, may malaking sideways na channel pero matitest yan bukas, lalo na Friday at malakas yung galawan niya. So, pero mahirap i-bottom pick to, no? Kasi nasa baba ng mga moving averages yung galawan natin sa kanya. Okay, so good news para kay IMI, yung price action niya maganda. So biglang nag-spike yung mga RSI level natin. Okay? So nag-close po siya ng 3.89, tapos 21.56% up and then 3.7 million net foreign buy. Okay? So maganda po yung kanyang galaw. Next, si BHI. So nilalaro ng mga traders si BHI natin. Yan, nakalagpas sa MA 100. Tingnan natin kung abot siya dito sa bandang 0.0416 kasi last time yung pinaka-channel pala natin is downtrend. Ayan. So tingnan natin kung abot dyan. Temporary support is ewan lang natin kasi penny stocks to malakas yung galawan po niya. So 0.0348 yung pinaka support level natin kay BHI. So dahil dyan nag-spike yung RSI level din natin. Pero 2 araw, malakas na yung galaw niya. Sino pa kayo mga penny stocks yung maganda dyan? Maganda yung galawan. So 23% up na siya for the last 2 days naman. Okay? So nag-close po siya 0.0360 at up siya na 9.09% and then 0 yung net foreign buy. Okay? Next po, si ICT. So ito talaga yung bumubuhat sa market. Lalakas ng volume nito. So pinaglalaban siya pero meron siya kasing gap dito .
So medyo nahirapan si ICT. Hindi naman siya sideways, no? Uptrend pa rin yung pinaka-channel niya. Ayan. Kailang may resistance tayo doon sa bandang 906. So nag-close siya ng 895. So talagang binobomba, no? 5.17% yung kanyang galaw. And ayun, oh, lakas, oh, 570 million net foreign buy. So dito nag-invest yung mga foreigners natin. Diretso, no? Ang bagal pero diretso yung galawan niya. So tama-tama sa mga investors to, no? And then meron siyang pasulpot-sulpot na maliit na dividendo naman. Okay? So okay pa rin. Buhay yung galaw nitong si ano natin, si ICT. Next, si Jollibee naman, dalawa silang bumubuhat sa index natin. Pero minsan dalawa din silang sabay na bumabagsak, 'di ba? Yung galawan nila. So tignan natin. Okay. So medyo maganda na yung galaw niya. Meron siya temporary bottom malapit dito sa 120. And hopefully ito yung reversal sign niya. Ayan. Medyo nakalusot ng konti yung yung price action natin. Minsan good sign yung mga yan eh. So nag-close siya ng 135 pero bearish pa rin, no? 3.69% yung galaw. Then meron siyang 57 million net foreign buy. Ayan. So nasa bearish side pa rin ng market yung RSI level natin sa kanya. Okay. So at least medyo sumilip na, oh. Tama-tama. Tama ba? Isang mil yung kiddie meal ba yan? Yung kanyang presyo, 135 pesos. Okay, next. Si Ayala Corporation, mga big caps yung yung galaw natin for today. So maganda rin yung galaw niya. Nag-bottom na siya dito sa 403. Hopefully yan na rin. Pero parang nasa loob pa siya ng medyo lumampas siya ng konti sa MA20 pero nasa downtrend channel pa rin. Majority ng price action. So okay yung or rather nasa bearish side pa din kasama nung yung kanyang RSI level, medyo bearish pa rin yung galawan po niya. Okay? So nagre-recover na yung itsura ng MACD formation natin, no. Ayan, no. Medyo umakyat na siya. Okay? Hopefully good sign. 416 pesos. Tama-tama to, no. Yung mga low level kasi yung mga mga stocks natin. And then kung tuloy-tuloy na yung peace negotiation sa Iran. So tama-tama. So matutuloy na yung gap up ulit ng index natin, hopefully. Okay, so nag-close siya for 16, 3.59% and 99 million net foreign buy. And then lastly, blue chip ulit. Si URC naman. Puro blue chip yung yung top winners natin sa yung may volume ayan. Ito medyo may malinaw na breakout na kahit guhitan natin ng ganyan. So medyo nakalampas na yung price action. So may support na tayo dito sa 59.75. So nasa bottom din si URC natin. Ano ba earnings? -2 tapos -12 sa annual. Tapos may regular na dividends. Okay, hopefully yan na rin yung bottom niya. Ayan, maganda na yung RSI level niya. So nasa 50 above. And nag-close siya 64.2, 3.55%. Then meron siya 5.21 million net foreign buy. Okay? So medyo good vibes naman yung galawan. Kaya lang wala pa rin talaga yung inaantay natin na mga foreigners po dito sa markets natin. Okay? So yun na lang muna yung review natin bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Tapos join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po para sa mga crypto vlogs, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sali lang po kayo sa mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.